So, hello everyone, si Toto B ito. So, sa gabing ito, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano i-import ang mga data na ito going to this transaction. So, just imagine ang kabuuan ng transaction na ito is 896 ang total count niya. So, kung sakaling ima-manual entry mo ito, talagang time consuming siya dahil sa dami nito. So, halimbawa lang, mag-i-encode tayo, i-encode manually natin ito. So, maglagay tayo ng quantity dahil 10 ang quantity niya at saka itong code niya. So, pasok siya na 10 at saka itong code niya. So, just imagine kung ima-manual natin ito. Kakain talaga siya ng oras. Kita nyo? So, ang gagawin natin, gagamitin natin itong upload Excel file para i-upload yung mga information dito going in this transaction file. So, let's go at subukan natin kung gumagana ba ito. So, ang gagawin muna natin dahil nag-create tayo ng sample, i-remove muna natin ito. Then pagkatapos, ang file name ng Excel file na ito is hello ito. So, hahanapin natin si hello. Pag once na maklik natin ito si upload Excel file. So, ito siya. So, pag na-click natin ito, lalabas itong prompt message na to allow you to confirm first prior the execution. So, once na inukin natin ito, ang lahat ng mga records na ito ay uhugutin niya papunta dito. Let's go. So, makikita nyo na nagpa-process siya dito. Importing please wait. Then, kailangan natin magantay na matapos ito para i-display niya yung lahat ng informations na nakikita niyo dito sa screen. So, antayin lang natin na matapos siya. At ito na siya. Magpo-posting siya ng mga information going to this table. So, ito na siya. Ito ng lahat ng mga records. Kung napapansin nyo, ang total number of records niya, 896. Similar dito sa Excel file. Napapansin nyo. So, I hope may tutunan kayo sa information na ito na ibinigay ko. And thank you everyone.